Itago niyo na lang ako sa pangalang Liz. Gusto ko sanang i-share sa inyo ang kwentong nagmulat sa akin sa mundo ng kababalaghan. Sinadya ko pong baguhin ang mga pangalan ng mga taong kasama sa kwentong ito para protektahan ang seguridad nila. Kapag nalulungkot ako, madalas kong binabalikan ang mga high school memories ko. Sabi nga sa kanta, "Oh high school life, anong saya." Wala pang iniintinding trabaho, bills at kung ano-anong mga responsibilidad. Karamihan ng memories ko nung high school, puro tungkol sa mga kaibigan, mga manliligaw, at kung gaano ka-terror ang mga teachers ko. Alam mo na, tipikal na buhay ng dalagang teenager. Pero sa lahat ng mga nangyari sa akin noong time na yon, may isang pangyayaring tumatak sa akin at siguradong dadalhin ko habang buhay. Maniwala ka Huko, hindi ako matatakotin. Napakahilig ko pa nga sa horror stories. Yun ang madalas naming pampalipas oras ng mga kaibigan ko. Pero ito, walang horror story o nakakatakot na palabas ang makakapantay sa kilabot na naranasan ko. Fourth year high school student ako noon sa prominenteng all-girls Catholic school sa Parañaque. Simpleng estudyante lang ako, palakaibigan at wala masyadong arte sa katawan. Tuwing summer vacation, nag-organize ang school ng retreat para sa mga seniors. Yun na kasi ang huling taon namin sa high school. Sobrang excited kaming lahat kasi first time namin makakagala ng malayo. Saka wala ang parents namin na laging nakabantay sa lahat ng galaw namin. Kaya naman talagang inaabangan namin ito. Isa pa, marami rin kaming naririnig na horror stories tungkol sa retreat. Madalas galing sa mga higher batch. Siguradong exciting to, sabi ko sa sarili ko. Pero hindi ko naisip na kakaibang excitement pala ang mararanasan ko. Araw ng retreat, napuno namin ang service bus. 2 sections kasi ang kasali sa retreat na yon. Ang daming tao sa campus noon. Nandun din ang parents na naghahatid sa mga anak. Nagbibilin na mag-ingat at magpakabait. Pero ako, hindi ako hinatid ni mama. Sanay naman na kasi akong pumasok ng mag-isa. Saka ang laging niyang sinasabi, hindi raw siya laging nandyan habang buhay. Kaya dapat matuto daw akong maging independent. Alphabetical order ang pagsakay namin sa bus, kaya hindi ko katabi ang mga kaibigan ko. Si Trisha ang naging seatmate ko sa bus. Siya rin ang makakasama ko sa kwarto pagdating sa retreat house. Halos 8 oras ang biyahe namin papuntang Baguio. Pero hindi kami nag-uusap masyado ni Trisha. Kasi hindi naman kami close kahit magkaklase kami. Mga bandang lunchtime nung dumating kami sa retreat house. Malamig ang panahon. Mahamog. Kakaiba ang lamig na naramdaman ko. Pagbaba ko ng bus, tumayo muna ako sa harap ng venue para mag-usisa. Malawak at malaki ang retreat house. Pahaba yung building at parang panahon ng Kastila yung design. Marami rin itong mga bintana para siguro madaling makapasok ang hangin. Mga huni ng ibon at lagaslas lang ng pine trees ang maririnig mo. Nasa gilid kasi kami ng bundok. Ang tahimik at ang lamig naman dito, sabi ko sa sarili ko. Pagkatapos nun, pumila na ako papasok ng kwarto. Nilagay ang mga gamit at nagayos ng konti. Napakahigpit na mga madreng nandun pagdating sa ingay. Kaya lahat kami nagbubulungan. Mga 4 PM na noon nang pinatawag kami ng mga madre. Magsisimula na raw ang activities. Nadaanan namin yung maliit na chapel sa loob ng retreat house. Makintab na sahig, mahahabang bangko na kulay barnis at malaking krus sa gitna ng altar. Siyempre meron ding projector na ginagamit ng mga tagabasa. Mga bagay na madalas makita sa isang normal na chapel. Pero kakaiba talaga ang aura ng chapel na yon. Parang mabigat ang hangin at pakiramdam ko laging may nakatingin sa akin. Dahil may kailangan pa raw gawin ng mga madre, pinauna na kami sa retreat hall.
Nagsimulang mag-ingay ang kabilang section. Sige nga, magparamdam nga kayo, sabi ng isa. Awoo! Panakot ng isa pa. Hindi ko na masyadong marinig ang sinasabi ng iba, pero parang hinahamon nila kung anuman ang nandoon. Naghaharutan lang naman talaga sila at nag-aasaran. Pero wala kaming kamalay-malay na magsisimula na pala ang tunay na excitement. Pagdating sa retreat hall, may naabutan kaming dalawang seminarista. Sila yung malapit ng maging mga pare. Facilitator sila ng activities namin. Bumuo kami ng malaking bilog kada section. Sharing daw o pagbabahagi ng mga karanasan ang gagawin namin noon. Magkukwento ka tungkol sa buhay mo. Mga pagsubok, problema, hinanakit, galit o takot. Nagdasal kami bago magsimula. Isinara ang mga bintana at pinatay ang mga ilaw. Binigyan lang kami ng tig-isang kandila. Pagkatapos masindihan, ang liwanag na lang ng mga yon ang ilaw namin. Nagsimula kaming magbahagi ng mga kwento. Hindi ko inasahang magiging ganong ka-emosyonal pala ang ganong activity. Nung ako na yung magkukwento, umagos na lang ang lahat ng dinadala ko. Mga problema, mga tanong, mga bagay na nagpapabigat sa loob ko. Pero pabulong ang kwento namin para hindi makaistorbo sa iba. Laking gulat namin nang may biglang sumigaw. Parang nagwawala habang umiiyak. Nagsimulang magkagulo sa kabilang klase. Tumayo ako para silipin ko anong nangyayari. May nakita akong estudyanteng nakahiga sa sahig, nakalupasay habang sumisigaw. Pero tumigil siya sandali. At tumayo lahat ng balahibo ko nung magsalita siya ulit. Hindi boses ng batang babae ang nanggagaling sa kanya. Parang garalgal, magaspang na malalim na boses. Boses na nagpadaloy ng kilabot sa buong katawan ko. Anong nangyayari? Tanong ko kay Erin. Hindi ko alam, sagot niya. Maya-maya lang, isa-isang nagbagsakan sa sahig ang ibang mga estudyante, pati sa section namin. Naguguluhan ako sa nangyayari. Hindi ko alam kung anong iisipin. Pero dahil mahilig ako sa horror stories, napanood ko na to sa TV. Sinasapian ang mga kaklase ko. Hindi ko alam kung ano at sino ang sumasapi sa kanila. Pero isa lang ang sigurado. Nandun sila para manakit. Naririnig kong nagdadasal yung mga madre. Hindi ko masyado maintindihan kung anong salita pero parang Latin. Tapos biglang sumagot ang isa sa mga classmate ko na nasa tabi niya. Deus tuus hic non est. Natigilan si sister. Napatulala siya sa sinabi ng classmate ko. Hindi namin alam kung anong ibig sabihin nun, pero sa reaksyon ni sister, siguradong hindi maganda. Wala kaming subject na Latin, kaya pala isipan sa amin kung paano niya natutunang sabihin yun. Sabay-sabay sumabog ang ingay sa retreat hall, kaliwat kanang hiyaw at sigaw. Sunod-sunod na bumukas sa mga bintana na parang nagbibilang. Nagsimulang umihip ang malakas at malamig na hangin, kasabay ng umaalulong na aso. Tapos may isang estudyante na nagsalita ng Kastila. Tu Dios no está aquí! Tu Dios no está aquí! Tu Dios no está aquí! Paulit-ulit niyang sinasabi yun. Magdasal kayong lahat! Utos ng mga madre sa amin. Labo-labo na ang mga nangyayari. Merong mga humahawak sa mga sinasapian, may mga nagiiyakan. Nasa 7 ang taong pumipigil sa kanila pero winawasiwas lang sila na parang mga manika. Nagpe-pray over ang mga seminarista at mga madre sa mga sinasapian. Wala akong lakas ng loob tingnan ang mga itsura nila. Kaya nanlambot ang tuhod ko nung tumitig sa akin ang isa. Nalilisik ang mga mata, magkasalubong na kilay. Parang papatayin niya ako kung makawala siya. Pumikit na lang ako sa takot at nagpatuloy magdasal. Unti-unting humupa ang ingay at napalitan ng katahimikan. Mga pabulong na nagdadasal, mga classmates na pinapainom ng tubig. Karamihan sa kanila puro pasa. Dahan-dahang humina ang hangin at tumigil sa pag-alulong ang mga aso. 1 oras kaming nagdasal.
hanggang sa wala na kaming marinig kundi ang mga kuliglig sa labas. Sinabihan kami ng mga sisters na huwag masyadong isipin ang nangyari dahil daw lalong lalakas ang mga espiritu kapag tinanggap mo na nandoon talaga sila. May nagtanong sa kanya kung ano raw yung sinabi ng classmate namin. Halatang nag-aalangan siyang sagutin yon. Pero ang sabi niya, wala ang Diyos mo rito. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Gustong-gusto ko nang umuwi ng mga oras na yon. Pero pinilit ng school na tapusin namin ang 3 araw na schedule. Pinipilit naming maging normal ang lahat habang naghahapunan. Pero bakas sa mukha ng mga estudyante ang takot at pangamba. Narinig kong nag-uusap yung ibang classmates namin. Doon na daw sila sa veranda matutulog mamaya, tabi daw sila, maglalabas daw sila ng mga unan, basta sama-sama lang sila. Natulog nga ang ibang classmates namin sa veranda. Pero hindi ko alam kung bakit doon. Malamang dahil bukas doon at yun lang ang tanging lugar na pwedeng magkasya silang lahat. Naligo ako at pumasok na sa kwarto. Hindi pa rin ako makatulog. Kaya sinisilip ko si Trisha. Alam kong gising din siya dahil kanina pa siya paikot-ikot. Doon pa lang nagsimulang mag-sink in sa akin ang mga nangyari. Nung una, parang napaisip ako na baka nagdadrama lang sila. Kasi kilala yung section na yun pagdating sa kalokohan. Pero nung nagsimula nang magsunod-sunod yung mga sinasapian, alam ko ng totoo at hindi biro ang mga nangyayari. Di nagtagal, bumigay na rin ang katawan ko sa pagod. Kahit sobrang kaba ko, nakatulog pa rin ako. Yun nga lang, mababaw akong matulog. Kaya parang naalimpungatan ako bigla. Merong malalaki at mabibigat na yabag ng paa sa labas ng kwarto. Nanigas ang buong katawan ko. Sinilip ko si Trisha, gising din siya. Nanlalaki ang mga mata niya. Hindi nagtagal, bigla na namang pinunit ng sigawan ang retreat house. Iyakan, dasalan, malalaking boses na nagsisigawan. Bumalik na naman sila. Halos lumabas ang puso ko sa dibdib ko dahil sa sobrang takot. Kaya nag-decide kami ni Trisha na huwag lumabas. Nakikinig lang kami sa mga nangyayari habang nasa loob kami ng kwarto. Natatakot akong masapian. Ayoko malaman kung anong pakiramdam ng pilit na inaagaw sa iyo yung katawan mo. Ilak na natin ang pinto, sabi ni Erin. Wag, baka makulong tayo rito. Hindi ko sinabi kay Erin ang nasa isip ko. Na baka isa sa amin ang masapian at walang makatulong sa amin kapag nakalak ang kwarto. Na-imagine ko bigla na sinasakal ko siya habang nanlilisik ang mga mata ko. Kaya hindi ko na tinuloy ang pag-iisip. Buong madaling araw naming tiniis ang mga sigawan at ingay sa labas. Hawak-hawak ko ang rosaryong bigay sa amin sa school. Hindi ako tumigil magdasal hanggat sumikat ang araw. Napalitan ng katahimikan ang ingay sa labas pagkatapos ng ilang oras. Hindi na ako nakatulog ulit. Halos mahulog ako sa kama nang kumatok si sister. Mag-aalmusal na raw. Ayokong malaman kung anong nangyari nung madaling araw. Mas mabuti nang wala akong alam. Pero hindi ko maiwasang marinig ang kwentuhan ng mga kaklase ko. Sinapian raw ang isa naming kaklase. Gusto niyang tumalon sa veranda. Pinipigilan daw nila. 10 daw silang humahawak sa kanya pero hindi siya maawat. Bago mag-alas 5, meron daw lumabas sa katawan niyang itim na usok at nawalan siya ng malay. Hindi pa man lang kami tapos mag-almusal. Parang nagkakagulo na naman sa labas. Nalaman ko na meron pa ng mga magulang na gusto nang sunduin ng mga anak nila. Hindi ko alam kung paano nila nalaman. Pinasurrender kasi sa amin lahat ng mga cellphone pagpasok ng retreat house. Siguro may mga students na nakapagpuslit ng cellphone at nakatext o nakatawag sa mga magulang nila. Mahigpit ang school namin sa ganitong mga bagay. Hindi pumayag ang mga organizers na palabasin ang mga bata. Kailangan daw tapusin ang retreat. Rinig naming nagwawala ang mga magulang sa labas. Ni hindi ko nga alam kung paano sila napapayag ng school na patapusin na lang ang retreat. Mabilis na lumipas ang oras. Hinayaan lang ng mga madre na magkulong kami sa mga kwarto namin. Gusto ko nang umuwi.
Gusto ko nang iwanan ng lugar na to. Pinatawag kami ng mga madre bandang hapunan. Kinausap kami na dapat daw hindi makalabas ang nangyaring ito. Pagsubok lang daw ang pinagdadaanan namin. Pagsubok kung gaano katibay at katatag ang pananampalataya namin sa Diyos. Sinabi rin sa amin na mas malakas raw ang tukso sa mga lugar na mas malakas ang presensya ng Diyos. Kailangan daw naming maging matibay at huwag magpakita ng kahinaan. Pinipili daw ng mga espiritu ang mga walang pananampalataya, ang mga may pagdududa at ang mga nagpapanggap. Nalaman namin na nagsuserve pala sa simbahan yung isa sa mga napuruhan. Siya yung paulit-ulit na tumatakbo sa pader at inuumpog yung ulo niya. Sabi ng mga nakakakilala sa kanya, masama raw talaga ang ugali niya at nagpapanggap lang na makadiyos. Kinabukasan, nagsimula na kaming mag-ayos ng mga gamit. Ilang oras lang, may dumating na pari na galing sa diocese. Maliit lang na lalaki at tahimik. Napansin ko na iba ang kulay ng abito niya. Meron siyang dalang Biblia at maliit na lalagyan ng tubig. Holy water siguro yun, sabi ko sa sarili ko. Tinawag kaming lahat sa retreat hall. Nagsimulang magdasal ang pari. Naramdaman naming bumibigat na naman ang hangin sa paligid. May mga kumakalabog sa bubong na hindi namin malaman kung ano. Nagsimula na naman ang mga iyakan at sigawan. Nilakasan ng pari ang dasal niya. In nomine Patris Etiam Vos! Sa ngalan ng Ama, umalis ka sa katawan ng batang to! Lalong lumamig ang dugo ko nang dumilim ang kwarto. 10:00 ng umaga noong mga oras na yon. Paulit-ulit na sinasabi ng pari ang mga salitang yon. Umupo lang ako sa isang sulok habang nagdadasal. Hanggang ngayon, pinipigilan kong umiyak. Naaalala ko ang sabi ni sister na kailangang maging matibay, kumapit sa pananampalataya. At hindi nagtagal, tumahimik ang paligid. Pagkatapos, nakita kong naglilibot si Father. Pinahiran niya ng holy water ang mga noo namin. Lakasan niyo ang loob niyo. Kumapit sa pananalig sa Diyos. Humayo kayong mapayapa, baon ang proteksyon ng Panginoon. Nawala ang bigat ng mga balikat ko. Parang nagdahilan lang ang mga kaklasikong sinapian. Kitang-kita na nag-iba ang itsura nila. Gumaan. Umaliwalas. Nagtanghalian muna kami bago bumiyahe pa uwi. Tahimik ang biyahe pa uwi. Wala masyadong nag-uusap o nagkwekwentuhan. Pagdating namin sa campus, hindi pa humihinto ang bus. Nakatayo na kaming lahat. Nagmamadaling makauwi at makaalis na sa lugar na yon. Puno na naman ang campus namin ng mga parents na magsusundo sa mga anak nila. Hindi ako nagpasundo kay mama. Pero sa pagkakataong ito, kailangan ko ang mama ko. Nang biglang nakita ko si mama, sa malayo pa lang, tumatakbo papalapit sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nagsimulang tumulo ang luha ko. Humagulhol ako ng iyak. Inilabas ko ang lahat ng nararamdaman kong takot. Niyakap lang ako ni mama at natunaw ako sa mga braso niya.